Buhay ko, minsan nga tinatanong ko sa Diyos, Lord, thank you so much. Sobrang grateful ako kasi kakaiba yung storya ko eh. From nothing, yung magulang ko galing mga probinsya, Bisaya, Ilocano, nakipagsapal na sa Maynila, sa Sampaloc, walang pinamana sa akin, kundi edukasyon ko. Kaya nag-aral ako, naging valedictorian tayo nung high school, nanalo sa Battle of the Brains, naging scholar sa UP Diliman, naging licensed civil engineer, naging CEO and president of different companies, pati nga international companies like Maserati, tayo yung owner and president in the Philippines. Ako rin po yung jowa ni Rian Ramos. Hindi mo sabihin, napakaraming blessings ng Panginoon. Minsan tinatanong ko, Lord, ano ba plano mo sa akin? Kung kailan ako tumanda, kung kailan ako naging successful, doon niya ako binigyan ng TV show. Hindi ko akalain magiging co-host ako ni Kuya Will. Hindi ko makakalain magkakaroon ako ng show sa GMA7 ng sarili kong show, which is Dear SB. Ang daming plano sa akin ng Panginoon. Minsan sabi ko, Lord, ano bang plano mo sa akin? Hindi ko naman pinangarap maging mayor, tapos ngayon dinala mo ko dito. Napakahirap na task. Napakahirap na laban. Pero sabi ko, kung hindi ako lalaban, sino? Sila na hindi siya naniniwala. Kaya sobrang pasalamat ako kagabi. Hindi naman niya sinabing vote for me. Ang sinabi niya lang, kung paano niya ako kilala bilang tao. Kasi inisip ng iba, I might sound too good to be true eh. Lahat ng ginagawa ko, binibigay ko lahat sa mga mahihirap, kung ano man meron ako, yun ako masaya eh. At nakikita ni Rian yun. Kaya sinasabi ni Rian doon sa mga nagdududa, pare-pareho tayo dati, pero siya na huy nag-testimonial kagabi. Sabi niya, 4 years na kami. Kung meron man nakakilala sa aking tao na araw-araw ko kasama siya na yun, siya yung nagkwento nung ano talaga yung nasa puso ko. I can have, or I can do anything I want. Sana, dahil sa meron ako right now. Pero ba't ko pinili yung sakit sa ulo? Ba't ko pinili sakipin yung Maynila? Bakit ko pinili yung tulungan at mahihirap sa Maynila? Sabi ko nga, nahanap ko na po yung calling ko eh. We all have gifts. Lahat tayo may mga gifts ng Panginoon. Kayo magagaling kayo sa pagsusulat, magagaling kayo sa press, sa ginagawa ninyo. Ako po, hinasa ng panahon. Binigyan ako ng experience sa pagninegosyo, sa pag-aaral, sa pagtulong. Hindi ko alam para saan. Ngayon, alam ko na po. Alam ko na yung calling ko. Alam ko na po yung purpose sa mundo ko. At yun, ibaguhin, tulungan, at sakipin yung mga kababayan ko sa Maynila. Alam mo, hindi. Alam niyo po si Rian, hindi ko po sa ideal woman. Parang, she's my dream. Dream woman ko, lagi ko sinasabi sa kanya, hindi lang sa kagandahan niya na sa physical, pinagyayabang ko palagi. Sobrang talino ni Rian. Minsan, hindi nakikita kasi pag maganda ka, nakapokus doon. Pero sobrang talino niya at napakapasilak ng puso. Sa kanya nga ako humingi ng mga advice eh. Isa nga yan sa pinag-agreean namin nung unang pagkakilala kami. Yung plano namin, pag tumanda kami, na gusto namin magtayo ng isang komunidad na ang tawag ko nga, Sustainable Village, na magtatayo kami ng isang komunidad, na nandun na yung pag-aaral, mga eskwelahan, yung palengke, livelihood, at nandun na rin yung hospital. All working, sustainable, sila, doon na rin sila nakatira, doon na rin sila nagtinegosyo, doon na sila nag-aaral, at meron na rin silang hospital sa isang komunidad. Ngayon lang ako nakakita ng gano'n na pareho kami ng pangarap sa buhay pagtanda. At nakakatuwa na itong pinapangarap namin na Sustainable Village, akala ko nga gagawin ko sa ibang lugar. Yung pala,
Sa Manila namin to gagawin. Kung mabigyan tayo ng pagkakataon, matutukan ko yung 3K, yung kabuhayan nila, kalusugan, at kaalaman o edukasyon. Maging sustainable at maging sustainable at pangmatagalan na tulong para po sa Maynila. Okay. Ngayon, Alam niyo na mangyayari pag sila ulit. Walang nangyayari sa Maynila, lalo umirap. Kaya sabi ko, paisa lang. Bigyan niyo ako ng pagkakataon, ipapakita kong posible ang pagbabago sa Maynila. Kung meron mang panahon, kung pwede magbago sa Maynila, ito na po yung panahon na yun. Minsan ko lang po ialay sarili ko, hindi na po ito mauulit. Hindi ito tulad ng ibang politiko, pag natalo sila, next time tatakbo ulit. Every year tatakbo yan. Ako po hindi na po, one time ko lang ialay sarili ko, hindi po madali itong ginagawa ko. Ngayon ko lang po talaga ibibigay lahat. Sana po huwag natin sayangin ito. Para ako sa anak ninyo, sa mga apo ninyo. Yung boto nyo sa akin, hindi para sa akin. Para po yan sa kinabukasan ng pamilya nyo at kinabukasan namin. thank you. Kung magkakaroon... Hello? Hello? Kung magkakaroon mo man, if ever ng debate, ay mag-organize ng mga grupo, ay handa po tayong lumaban at sumagot. Sabi ko nga po, kailangan magkaroon ng debate, kailangan magkaroon ng talakayan para malaman ng tao ano ba talaga yung plano ng bawat isa. Sobrang importante yan. Makilala ng mga botante ang bawat kandidato at kanilang mga plano. At bukod dun sa salita, maramdaman nila kami. Kasi, alam mo, maraming magagaling magsalita, matatamis ang dila, sasabihin kung ano lang yung gusto ninyong marinig. Pero, nung nabigyan sila ng pagkakataon, hindi naman nagawa. Kaya napaka-importanting marinig at magkaroon ng debate para malaman ng mga tao sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo, ng tapat, at naayon sa kanyang puso at may magandang plano sa mga Manileño. Kaya sana po, magkaroon na po ng debate. At gusto ko lang sabihin na hindi po ko aatras dyan. Anytime, anywhere, haharapin ko po si Isko sa isang debate. Ano po yung gusto niyong sabihin sa kanya sa harap niya? Kung magkakaroon po sana tayo ng pagkakataon, sana po, wag ho kayong umatras sa isang matalinong pagdidebate. Hindi ho ito personalan. Ito po para ho sa kinabukasan ng mga Manileño. Anong plano mo? Anong kaya mong gawin? Anong kaibahan mo ngayon doon sa dati? At masagot na po lahat ng mga issues sa Maynila. Ang request ko lang po sa kanya, sana huwag kang umurong sa isang debate at harapin natin yung mga Manileño, hindi po personalan, pero para malaman ng mga Manileño sino po yung karapat-dapat at may kakayanan talaga magdala ng pag-asa at pagbabago sa Maynila. Thank you, Janice. And ito last question from Morning.